Okay, so let's see what connection do you have with your person, and tignan natin sa tarot cards kung bakit yun yung connection ninyo. Anong meron? Anong situation? Let's see. Confusions. So, merong confusion sa relasyon na meron kayo ngayon. It's relationship or situationship. All seekers of truth experience confusions. Ask the divine to provide the answers you need. So, let's see, bakit confusions? Anong meron? Anong nangyayari? Might be a part of having a Mercury retrograde ngayon. And pag sa Pilipinas pa, sa init ng panahon. You might be dealing with someone from the past. You might be a Libra or a Gemini or Virgo. Okay, merong separations nakikita ko dito. So, separations with someone from the past. Parang feeling ko you are still trapped sa past person mo. I can sense na hiwalay na kayo ng person na to, yet andun ka sa point na you still want a justice on what happened in the past. You're still like wanted na magkaayos kayo at magkabalikan, but you want a justice about what happened. Feeling ko hindi mo pa matanggap kung anong nangyari sa'yo in the past with your past person. You might also be dealing with Capricorn. Feeling ko yung nangyari sa inyo is sorry about my voice. Feeling ko yung nangyari sa inyo is quite toxic. Until sa point na nagkaroon ng parang decision na parang dahan-dahan na nagfe-fade yung pagsasama, yung happiness, naging cold because of betrayals. So, might be your person move forward to somebody else. Naghiwalay kayo, dahan-dahan kayo nawasak ng person na to. And parang para sa'yo, hindi mo matanggap na nangyari yun sa inyo. Na ganun-ganun na lang. So, nagkaroon talaga kayo dito ng a lot of fights, arguments, and and you still want this person to move forward towards with you, to talk to you, to offer a new beginning with you, na maging matino siya this time. Sa pagsasama ninyong dalawa, but you are not talking right now, yet you are so confused because you are not talking right now, and you want a justice about what happened, pero parang seems like hindi mo nakukuha-kuha to. Okay, parang feeling mo sa ngayon parang talong-talo ka na wala kang nakukuhang, parang hindi ka man lang nakalaban sa sitwasyon. Kumbaga, you are so very confused whether should I just walk away, move forward and never look back from this, or still seek some revenge or justice about what happened to me, something like that. So let's see about your person. Your person is with somebody else right now.
ito yung dahilan kung bakit siya nag-cheat sa'yo. So, he is with somebody else right now. And para sa kanya, the cycle has already ended. May changes na sa buhay niya. And kaya pala nandito ka sa point of confusions and you want justice because maybe nakikita mo siya or nalalaman mo, naririnig mo na they are okay. Okay? They are celebrating, they are okay, they are fine. At tapos ikaw nasasaktan pa. So, nag-move forward towards there yung person mo. And ikaw sobrang nabibigatan ka sa problema pa rin ninyong dalawa. Like, hindi ka pa din talaga, like para sa'yo, unfair yung mga nangyayari. You are very much disappointed. Yet, matagal kayo nito. Madami kayong pinagdaanan because this is someone from the past. So, madami kayong pinagdaanan ng person na to. Tapos, nalaman mo ngayon na nasa iba siya and they are okay. So, parang you want this person, parang gusto mong manalo, kumbaga, sa laban. Na babalik siya sa'yo at ikaw yung nanalo. Parang ganun. Parang hindi ka, parang para sa'yo hindi ka papayag na ganun na lang sila maging masaya tapos ikaw hindi. So you are not talking right now, but ando sa point na sometimes it made you, itong person na to, okay, itong person na to, sometimes it made him realize things as well about the connection. Pero hindi niya alam this time kung pabalik pa siya sa'yo or okay na siya dito. Kasi mahal siya ng person na kung sino, kung kanino siya ngayon. And mahal din niya to. May nararamdaman din siya dito. Ayaw ka muna niyang kausapin. Yun yung feeling niya towards with you. Parang gusto niya lang sana makamove on ka na from what happened. Yun yung feeling niya na he's really like wanted na to have a soul searching pa talaga. Wanted to stay away and be quiet from you muna. Ayaw ka muna talaga niyang kausapin. I think that para sa kanya, tinuldukan niya na to. And parang hindi niya na ata tatanggapin yung offer, anything offer from you. Hindi siya sure. Parang hindi siya sure. Parang ano siya sa point na naka-decide na siya na hayaan na lang na maging cold yung situation. I sense here that you are still like siguro communicating with this person. Nagkikipag-communicate ka pa din sa kanya dito. Like trying to bring back the relationship na maging okay ulit. And trying na to get your justice on what happened. And sa kaya hindi kanya kinakausap mo na ngayon. Magulo yung isipan niya. Magulo yung isipan niya. Because he is already in a relationship right now with that person. Kung saan na dahilan kung bakit siya nag-cheat sa'yo, doon siya ngayon. Nandun siya ngayon. And sometimes it made him realize things. But then andun din siya sa point na he wanted to have a new beginning in his life. So, hindi pa siya sure sa mga decision niya talaga, kung ano man yung decision niya. Hindi siya sure kung mag-move forward na ba talaga siya and never look back from you, or still na gusto niya lang talaga muna magpahinga and saka na siya mag-decide kung anong mangyayari. Kasi napagod siya sa away ninyo. Sa ngayon, para sa kanya, wala na kayo.
the cycle has already ended. Pero, deep inside sa kanya is like, nag-iisip pa din siya. So, there's also a confusion here from this person and yours. Let's see. Madami. Okay. So what you need to know here. Siguro para sa akin, ano lang to, parang ilaylo nyo muna yung mga away ninyong dalawa. Yung din, mayroon pa kasing gulo sa inyong dalawa ngayon eh. Kumbaga kung nakikipag-communicate ka sa kanya, inaaway mo siya sa mga nangyari. Parang you want a revenge here. You want na maayos kayong dalawa and to win this game. Siguro you need to slow down this situation first. Darating din yung araw, itong person mo, babalik din to sa'yo. Babalik din to siya sa'yo to offer you a new beginning. And, na mabalik kayo sa dati, kumbaga, magde-decision din to siya. Na madami kayong pinagdaanan during this time na wala kayong communication, cold yung relationship ninyo ngayon. You just really need also to be with yourself. Kailangan mo muna talaga na wag ka masyadong mag-focus kumbaga dito kasi about the confusion. Naku-confuse ka, lalo ka lang ma-confuse, lalo ka lang manghina, lalo ka lang maging weak, lalo ka lang masasaktan. So, sabi dito sa card, magkakaayos pa din kayong dalawa. Kailangan mo lang dito na maging strong. Okay? Take your power back and have some freedom and trust the process. Darating yung araw itong person na to, makakapagpili din siya and ang pipiliin niya is still back to you. So, magkakaayos din kayo nitong dalawa. One day, merong magpaparealize sa kanya kung bakit babalik siya sa'yo. And darating yung araw, though there would be a lot of confusions from this person, pero this person was still going to decide on coming back to you. So, heal first right now. Sa mga nangyayari na ngayon, don't beg for this person to come back just to win the game. Don't beg, don't chase, don't fight. Just have your freedom. Let it. Give your person space. Masaya ka ngayon sa mga nangyayari sa'yo, go for it. You know, karma has no menu. So, nandyan lang yan. Darating yung araw, just trust the process. Itong person na to, makaka-realize din siya sa mga mistakes na ginawa niya sa'yo. So, darating yung araw, itong person na to, marirealize din niya ang lahat. Magkakaroon siya ng spiritual awakening sa mga ginagawa niya. As long as ikaw, mag-stay ka lang kind and have courage sa mga nangyayari. And have your freedom. Focus on yourself. Baka ito na din yung time na binigay ito sa inyong trials ng Diyos. Dahil sa gusto din ng Diyos na mag-focus ka din sa sarili mo. Kasi feeling ko dito, sa reading na to, you are much like into wanting. So, wanting a revenge and wanting to win this game. So, ibig sabihin, focus ka dito sa kung anong gagawin mo. Inaaway mo, siguro some of you nagbebeg, nag-chase, and laging nangungulit just to win the game. Pero, hindi yun yung way eh. Yung way dito is to let this person go kung saan siya. Kung ano yung gusto niyang mangyari. And for you to improve yourself. Okay?
improve nyo yung self. Ito na yung tinatawag na self-love, self-care, you know. So, yeah, focus on yourself and have your freedom. Not that doesn't mean na maghanap ka ng iba, just to let him or her see na kaya mong wala siya. No, hindi sa ganun. But to let him or her see that kaya mong wala siya kahit mag-isa ka lang. Okay, because you have yourself. You know you are worth it. You know you are deserving, and you can be happy and success kahit wala siya. And, you know, one day, marirealize niya lahat na yun. That, makikita niya kung, yung pagbabago mo, like, magiging blooming ka ulit. Yeah, it's true. Yung pag-aayos mo sa sarili, isa yan sa makakapag-change ng mind nila. Yung magpo-focus ka sa goals mo, kung may business ka sa business mo, sa career mo, sa katawan mo, ayusin mo yung pananamit mo ulit. You need to be bloom again and to be happy, not just happy, fake happy, pero just really be happy with your friends, with your family, without mentioning this person, without paparinig sa social media about this person, without anything na involve itong person na to. One day, marirealize niya yan, ay, hindi na pala ako parang, kasi madami kayong pinagdaanan na nito eh. So, hindi na pala ako part ng kanyang goals. Dati may plano kaming dalawa, dating ganun. Hindi na pala ako, parang, bakit parang hindi na ako naging part? Parang feeling ko, lumalayo na talaga siya sa akin. If this person love you, even if he cheated on you, if this person meron talaga siyang pagmamahal sa'yo before, like, natukso lang siya, naipit siya sitwasyon or whatever, marirealize niya to. Marirealize niya lahat na to. Kasi, yes, it's true. Yung hindi mo naman natuturuan talaga yung tao na magmahal. Natutukso talaga sila. People commit mistakes, whether lalaki man yan o babae. Natutukso talaga, lalo na nowadays, this generation. Pero that doesn't mean na natukso sila, forever na sila na matukso doon. Pwedeng magbalik yung pagmamahal nila. Nakadepende yan sa kung anong action ang gagawin mo. If you were going to beg, chase, fight for it, go for it, mangungulit, maging clingy and everything, maging weak, iiyak, wala kang makakuha doon. But if you were going to show that you are brave, you are strong, you prioritize yourself, iniisip, parang ginagawa mo lahat ito to develop some, alam mo yung self-growth, personal, yung mga personal mo na iniisip mo yung sarili mo this time. Hindi naman sa magiging makasarili ka, pero at least yung parang pinupush mo lahat, parang kumbaga noon nakafocus ka sa relasyon ninyo, this time nakafocus ka sa sarili mo, sa goals mo, sa career mo, sa sarili mo mismo, you know. Minsan kasi yun na yung nasasabi nila, nagiging losyang ka na kasi masyado ka na nagpo-focus sa mo, sa sawa mo or whatever. So this time around, ilagay mo lahat ng yun sa sarili mo. And hindi ako maniniwala that that person will not going to realize something if this person did love you one day, one time. So, if this person really do care, then this person will come back to you. If hindi man siya babalik sa'yo, then there is something na much better na paparating sa'yo. If hindi man siya babalik sa'yo. Pero hindi mo gagawin to like a part of a revenge. Gagawin mo to hindi lang para sa ipapakita mo to sa kanya, kundi para na din sa sarili mo. And hanggang sa ma-realize mo na you are doing this for good, para sa sarili mo na at hindi na sa kanya. Like, hindi mo na iisipin na ginagawa mo to for a revenge, ipakita sa kanya, para na to sa sarili mo. And if that will happen, ito na yung sinasabi na to find the right person in your life, you need to be the right person for yourself first. So you did make the right decision. Baka kung hindi man siya babalik sa'yo, merong tamang tao na paparating sa'yo because you made that choice already. So that is my reading for you. Thank you and God bless.